Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Sec Jing Paras. Sec, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga naghihirap ngayon ng mga mahal na mga kababayan dahil nga dito sa giyera. Pero hindi naman sana ito mangyayari kung na-anticipate na. Can you imagine this person by the name of Marcos Jr.? He has about $4.5 billion or about 4.5 billion pesos intelligence and confidential funds that he could have used or utilized to observe, monitor what's going on in the Middle East. Dahil hindi naman itong unang ginawa ni Trump, nagpadala ng mga rockets or nagpaputok ng rockets para gibain yung nuclear sites. Oh, that was several months ago. So, kung mayroon kang pera na nakalaan para sa for the purpose of intelligence, dapat na monitor mo na there will come a time na magkakaroon ng skirmish dyan, magkakaroon ng gera, at kung ikaw ay matalino na Pangulo, anticipated mo na maapektuhan tayo dahil doon nang gagaling ang ating mga langis. Pero walang ginawa, pare. Hindi nga pala yata pa na-liquidate yung kanyang ginagasta dyan sa intelligence funds hanggang ngayon. So, kung na-anticipate niya ito, dapat noon pa tayo nag-imbak ng mas marami-rami na langis. At least makakaahon tayo in siguro at least man lang 120 days to 180 days of supply. Had he been a good president, a competent president. Pero wala So, yun po ang nangyari. Now, ngayon, going back to this issue ng corruption, ano nangyayari dito sa ICI? Paring Eli, ano bang masasabi mo tungkol dyan sa ICI? Dito sa ICI ay marami ang panawagan. Dapat ay isa publiko yung pinaka-transcript. Kasi doon magkakaalaman Sec Jing kung paano tumakbo itong ginawa nilang pagdinig. Kasi marami ang naghihina-hinala at iba't iba mga persepsyon sa naging performance ng ICI. At wala nga parang wala hong malaking accomplishment na tinatawag para sugpuin ang korupsyon dito po sa ating bansa at managot dito po sa pinakamalaki na issue yung sa flood control. Nakakatawa nga lalo na itong former justice. Gustong-gusto yata niya yung limelight. Maski noong ilang buwan na ang nakaraan, iniwanan na siya nung mga members. Si Babe Singson, umalis na. Sumunod yung isang auditor. I forgot her name. Nagpapatuloy pa rin, parang tanga. Itong former justice. Pinapahiya mo yung Korte Suprema na yung pinanggalingan mo. Pwede ba yun? At sabi nung Lucaret sa Malacanang, we don't mind. There is Justice Reyes. Alam mo, yung ICI, the name itself, Independent Commission for Infrastructure. Commission? Ano ba yung commission? Commission is composed of members ng mga commissioners. And they function as a body. How can you call a commission with one only member? At pinatuloy. Napakawalang iya nito, itong tao na ito, imbis na mag-resign din sana siya, pinapatuloy pa rin niya ang pag-function. Hindi na yan ICI. So parang wala ng quorum yun, di ba? Walang quorum. Paano ka
paano ka magbotohan? Halimbawa, mayroong recommendation to declare this particular respondent being investigated for filing with the ombudsman. Sino ang boboto? Ikaw lang mag-isa? Oo. Di ba? Paring Eli, ano masasabi mo dito sa Justice Reyes na ito? Pero dito pinakamainam siguro para mahusgahan din ng taong bayan, ilabas po yung yung final report. Isa publiko. Tapos kasama diyan yung 'di ba may mga transcript diyan na Sekjing. Oo, para malaman. Tumakbo, Kasi during the time nandiyan pa sila Singson, nandiyan pa sila yung babae. So they comprise a commission. Oh. And they were investigating a lot of people. Pero at that time, even itong si Sandro Marcos, nag-submit siya sa kanyang sarili, pero ayaw niyang public. Ano nangyayari ngayon? Si Romualdez, nandiyan din, ayaw ng public. Mayroon bang ganong patakaran na hindi nyo i-divulge sa public yung mga mga proceedings yan? So, ngayon, ano ngayon ang nangyayari? It's the end of your of your term. So, ano ngayon ang masasabi ng taong bayan para mahusgahan ang mga ginagawa ninyo? Paring Eli. So dito sana merong parang may managot na rito. Wala pa rin, naiinip na po ang publiko, ang taong bayan. At parang yung mga pangako napako dito sa issue ng korupsyon dito po sa ating bansa. So dito siguro pinakamainam ilabas po yung transcript. Tapos ngayon kaya lang masaklap po Sekjing yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson bumabanat ngayon kay Trump para makalimutan yung yung issue ng flood control. Dapat siguro unahin niya muna yung ano ba yung nangyari sa Blue Ribbon Committee hearing. Sabi siguro ni Trump, how is that obscure person? I don't even mind him. Sino ba papansin yan sa a very small country like ours? Hindi nga pinapansin yung mga ibang countries like Canada or France or Germany na nagko-comment. Ito pang walang magawa na chairman na imbis na binabayaran yung kanyang committee at siya binabayaran ng allowance, dapat sana may ginagawa na tama. Wala yung kanyang, pati yung kanyang partner, yung kanyang committee report, walang gustong pumirma. Di ba nakakahiya yan? Ito bigay ko lang yung statement ni Senator Lacson. The Philippines is in crisis along with the rest of the world because President Trump's brinkmanship did not work. In fact, it has a boomerang. Ayan. He should be held to account by the whole world, including his own country, the USA. Ikaw ba, kuratong maleling senador, nanonood ka ba ng Fox News? Si Trump is being held as the best American president they ever had. Magkikinig ka kasi. Saan ka ba na nagkikinig? Sa CNN. Al Jazeera. Makinig ka sa Fox News. It's the best-selling news. At doon, binibida nila si Trump. At tuwang-tuwa, ito siguro baka kumukuha siguro ito ng allowance sa mga Democrat na mga congressman or senador na hindi makakaalpas kay Trump doon sa Amerika. Pero siguro kung gusto niyang papanagutin si President Trump, siguro mas maganda papanagutin niya muna yung sarili natin mga leaders.
nasangkot sa flood control Yeah. scandal. Oo nga. Nakikialam siya kay Trump. Eh, hindi mo nga kayang pakialaman yung small fry na presidente ng bansa natin. Eh, yung big fry pa na presidente yung pakialaman mo. Eh, bakit hindi mo imbestigahan ngayon sila Bersamin? Sila Pangandaman? Sila former ES Bersamin? At saka si Jojo Cadiz, si Trigib Olaybar? Eh, bakit pinagtuunan mo ng pansin mo si Trump? Hayaan mo si Trump dahil may mission siya against ang labanan nila doon sa Middle East. Eh. Trump is allied with the Israelis and he is also allied with the Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates dahil ang sinusampal nila or hinaharang nila yung terrorism na ginagawa ng Iran, nagagawa ng mga proxies like Hamas, like Hezbollah, yung sa Yemen, yung Houthis, para magsagawa ng mga terrorism. O, like the Houthis, sinasakyan yung mga barko na dumadaan, may mga karga doon sa Strait of Hormuz. sa Red Sea yata Red Sea ito pa sila, yan, o sa Red Sea. At sila ay sinasampahan nila, pinapirate nila yung mga barko and so on and so forth. Oh, ngayon, bumabanat na naman sila uli. So, these are the kind of people na tinitira nila Trump. Oo. Pero dito, imbis na pinapansin mo si Trump, wala ka namang magawa, maski ilang pang salayba ang ubusin mo sa bibig mo, Mr. Kuratong Baleling Senador. Pero magagalak, masisiyahan ang taong bayan kung ipatawag mo yung 18 Marines. Yan. Ipatawag mo yung mga congressman na minensyon ni Diskaya. Yun dapat eh. These are the people who matters as far as the Blue Ribbon Committee is concerned. Di ba? And you will earn your keep. You will earn what your committee is getting as allowance. Malaki pong allocation ng mga committees na yan sa Congress. Tapos yung chairman, malaking stipend yan. Hindi ka ba mahiya niyan? Wala kang ginagawa? Tapos hindi pa napirmahan hanggang ngayon yung report mo dahil nobody wants to support your committee report. Yun dapat. Huwag si Trump ang paandaran mo, di ba? At ito, may inilabas na report, no? Ito, 2026 National Trade Estimate o NTE report. At na kung saan ay inilalarawan na yung corruption sa Pilipinas bilang isang pervasive and long-standing problem. So ito raw korupsyon sa Pilipinas ay hadlang sa pag-unlad, no, sa kalakalan at investment ayon yan sa USTR. So mabigat ito dahil sa ibig sabihin dapat matuldukan muna nila itong issue sa corruption pero sa wala flood nga control. Nililihis nga before we know it, nagkakalimutan na dahil nakakonsentrate ngayon sa impeachment. Tapos ito pa, Crisis nag-declare pa siya ng state of emergency. So these are all diversionary. Actually, humingi pa siya ng emergency power sa Kongreso. When in fact, for so many years, paring Eli, hindi na baguhan itong mga krisis na ganito. That's why in the past years, may mga batas na pinapasa na mag-address nitong ganitong crisis. So you don't need to pass a new law para mabigyan siya ng emergency power because these have already been covered by existing laws. Pero nagtataka ang taong bayan, bakit maghihingi siya ng emergency power na ang i-address lang naman niya ay ang oil crisis. Ang sinasabi ngayon,
baka naman, pati mga infrastructure, pakialaman niya, pati, wala ng bidding, wala na. Kasi pagka humingi ka ng emergency power, you will forgo with the bidding of, kasi sabihin mo, let's forgo with the bidding dahil we are hurrying up. Emergency. Emergency. Wag na nating yung procurement, wag na tayong mag-bidding ay kasi kailangan natin bumili ng ganito, baka yun ang gusto niya dahil hindi pa siya sawa sa pangurakot sa ating bansa. Paring Eli. So, yun ang matindi kasi, di ba, kaya ganyan dahil sa kulang tiwala ng taong bayan, so lahat ng gagawin talagang paghinalaan na may kinalaman sa korupsyon. Kasi sa kanyang ito pa nga, pinuna ko nga kasi mayroon siyang mga alipores na pinapalabas na yung kanyang rating daw, trust rating ay 67% o 75%. Yung kanyang approval ay 75% yung rating niya, trust rating, 67% yung approval. Pero saan ang galing yan? Wala namang bagong survey ang Pulse Asia. So, kinuha nila doon, in-evaluate nila at manipulate yung figures for him to come out with those figures. Pinapalabas ng ganon. Pero may mabuti na lang, hindi naniniwala ang taong bayan. 55% si VP Sara at saka 54%. Siya, 36% lang. And 45% yung kanyang hindi naniniwala. So, -9 ang kanyang trust rating. So, bakit mo babaguhin? Do you really think by manipulating, by falsifying the survey, it will enhance your credibility, Mr. President? Wala na po kayong kredibilidad Alam mo, kung nanonood ka lang, wala kang cordon sanitaire, panoorin mo yung lahat na social media, niloloko ka araw-araw. Ginagawa kang comedian. Ginagawa kang kengkoy. Ginagawa kang katatawanan. Ako, nasasaktan ako dahil ako ay isang Pilipino. Tapos ganun ang ginagawa ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung sino-sino na lang na mga meme, mga gumagawa ng katarantaduhan sa iyo. Pero you deserve it because you did not do anything good for the country. Sana magkaroon man ng respeto ang tao dahil ikaw, Presidente, binoto ka. At ikaw ang Commander-in-Chief. Pero anong nangyayari? Everyday, kung payagan ka ng mga cordon sanitaire mo, manood ka po sa mga meme at saka mga hindi lang meme, ito, mga salita mo. While you were speaking, but uutal-utal ka, tapos ginagawa ng kwentong kutsero, nagmumukha kang gago sa mga kababayan natin. It pains me because you're the president. But it is of your own doing, sir. Mr. Marcos Jr. Di ba, paring Eli? Pati yung di ba? Kasi parang pag nagsalita, yung medyo nagkakanda utal-utal. Tapos, yung mga meme, yung binabanggit na ipatitigil ang libreng sakay, tapos hindi, ipatitigil. Kagaya nung sinasabi mo. Tuloy. Ako nalito. Namatay ang caregiver, tapos nabuhay ang caregiver. Ito, mga salita mo. Tapos tuloy ang libreng sakay. Tuloy ang libreng sakay, hinto ang libreng sakay. Sinong, I think your mind is defective already. Alam mo, mayroong kasabihan na, you want to say something, but your mind is speaking, but it does not come out from your mouth what you're supposed to say. I think, mayroong depekto ang utak mo, Mr. President. And you better have a neurologist check on that. Kasi kung matino ang utak mo, sir, hindi ka mag-uutal-utal at hindi ka pagtatawanan ng mga kababayan natin.
Because you're the president, you ought to be respected. But ngayon, nagiging, ano ka na lang eh, nagiging byword ka at nakakatuwahan ng lahat Katatawanan. nakakatawanan sa social media. Yes. So, you have 2 years to go, sir. Baguhin mo yung pananalita mo at maybe mag-undergo ka muna siguro ng psychiatric exam. Maski hindi na yung for hair follicle. Ipatingnan mo lang yung if there's something wrong with your brain. Kasi ang brain kasi, ano yan eh, sabi ng nabasa ko, flow ng blood yan eh. Kung maganda yung flow ng blood mo sa buong katawan mo, hindi ka mauutal niyan. Pero kung nabarahan na yan dahil maraming pulburon sa mga arteries mo or veins mo, talagang mauutal ka. Yun na, ipa-check up ka sa doktor. Okay? Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Eparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.